Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Lunes, ika-12 sa buwan ng Mayo 2025 at ito ang araw ng halalan at isinasagawa ngayon ang kabi-kabilang aktibidad kaugnay ng eleksyon para sa taong 2025. Sa ating mga headlines, ilang uri ng karahasan na itala kasabay ng pagdaraos ng eleksyon. Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte nakaboto na ngayong araw na ito. Ilang problema sa kanilang mga ginagamit na makina at yung ilan ay dahil sa balota na ayaw tanggapin ng makina na itala. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, maaga nga nagsimula ang halalan ngayong araw ng Lunes sa ilang mga pangunahing lugar. Ito ay prioridad para sa mga nakakatanda o kaya naman ay may kapansanan at mga buntis. Idinaos ito kaninang alas 5 ng madaling araw sa mga lugar na pinagdausan ng pagboto at yan ay bilang parte ng kampanya ng Commission on Elections sa paglingap dun sa mga nasa vulnerable sector. Layunin din ito na mabigyan ng espesyal na pahintulot ang mga nakakatanda sapagkat upang maiwasan ang mahabang siksikan at pahirapan ng mga pila, lalo na kapag mainit na ang sikat ng araw. Dako tayo dyan sa lungsod ng Maynila, mga kabombo, dahil yung mga key personalities na tumatakbo sa matataas na posisyon dyan sa naturang lugar ay nakapag-cast na ng kanilang boto at yung ilang mga senador naman ay maaga rin na bumoto ngayong araw na ito, mga kabombo. Kuha tayo ng mga update mula kay Bombo JC Galvez. Pasado alas 10 ng umaga nakaboto si dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso dito sa Manuel L. Quezon Elementary School sa Tondo, Maynila. Kasabay ng mainit na panahon ng mainit na pagtanggap kay Dumagoso mula sa mga botante dito sa paaralan. Dire-diretso ang pumasok si Moreno sa kanyang presinto at mabilis lang din ang kanyang naging pagboto. Siya lang din naman yung mag-isang bumoto rito sa Manuel L. Quezon Elementary School. Sa panayam, tinanong ng Bombo Radio kung meron ba siyang mensahe sa dati niyang kaalyado at ngayon ay katunggali sa pagka-alkalde sa Maynila na si Mayor Hani Lacuna. Narito pakinggan natin ang maikling mensahe ni dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ay, good luck sa kanila, good luck sa ating lahat. I wish them well. I hope wala rin nagkasakit sa kanila kasi ang hirap talaga ng panahon. Yan ang maikling mensahe ni dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa dati niyang kaalyado at ngayon katunggali na sa pagka-alkalde sa lungsod ng Maynila na si Mayor Hani Lacuna. Samantala, Bombo Dennis, nakaboto na rin yung ilang mga senador sa kanilang mga probinsya at presinto. Sabay na bumoto kaninang alas 7 ng umaga si Senate President Francis G. Escudero at asawa nitong si Heart Evangelista sa Sorsogon. Nakaboto na rin ang mag-asawang si Senador Juan Miguel Zubiri at ang asawa nitong si Audrey Tan Zubiri. Kasama namang bumoto ni Senador Joel Villanueva sa Bukawi, Bulacan ang ama nitong si Brother Eddie Villanueva at Bukawi Mayor John Villanueva. Sa Marikina rin, Bombo Dennis, nakaboto na nga rin itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nakaboto na rin si Senator Raffy Tulfo, kasama nitong bumoto ang asawa nitong si Congressman Jocelyn Tulfo sa Quezon City High School. Kaninang alas 10:30 ng umaga, bumoto na rin itong si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Noon na namang bumoto, Bombo Dennis, si Senador Lito Lapid sa Porac, Pampanga, kanina yang alas 5 ng madaling araw. Samantala, kasama namang bumoto ni Senator Javier Ejercito ang kanyang ina na si dating Mayor Gia Gomez sa San Juan City. Balik sa Rian sa studio, Bombo Dennis. Tanungan lamang, Bombo JC, kumusta naman ang pagboto nitong ating mga senador? Wala ba silang napansin na, ay aberya doon sa kanilang pagboto sapagkat kanina ay isa sa mga tumatakbong senador ang nagkaroon daw
ng bahagyang glitch doon sa kanyang pagboto pero naayos din naman kalaunan. How about itong mga incumbent senators at mga re-electionist, Bombo JC? Wala ba silang complaint doon sa kanilang pagboto? Nahirapan ba sila? O wala bang iba pang reklamo, Bombo JC? Tama ka rin, Dennis, no, yung ilang mga senador, yung mga re-electionista at incumbent senators ay wala namang na-encounter na aberya nung sila'y bumoto sa kanilang mga probinsya at presinto. So maayos yung naging pagboto nila kaninang umaga. At may dagdag ko na lang din, Bombo Dennis, itong mga ilang pang mga senador ay hindi pa nakakaboto at mamaya pang hapon boboto itong ilang pang mga senador. At gayon din, Bombo Dennis, bukod dito sa mga senador na nagbahagi nga ng kanilang pagboto at kasama nila yung kanilang kamag-anak at asawa ay wala nga nag-iaberya. Ito rin si dating Manila Mayor Isko Moreno, ibinahagi sa media na naging maayos yung kanyang pagboto dito sa lugar kung saan siya ipinanganak sa Tondo, Maynila. Bombo Dennis. So far, kumusta naman ang turnout ng ating mga kababayang botante? Kahit ba hindi itong oras ng pagboto ng mga big personalities, marami pa rin ang mga tao dyan nung maaga-aga na oras, Bombo JC? Sa ngayon, Bombo Dennis, pasado alas 12 ng tanghali, dito sa Manuel L. Quezon Elementary School, dagsa pa rin yung mga botante. So kanina, nakapanayam natin yung ilang mga miyembro ng vulnerable sectors, particular itong mga senior citizens, nagre-reklamo na, Bombo Dennis, lalo na rin yung mga kasama nilang umaasiste sa pagboto dahil ang reklamo nila, kanina pa silang umaga at halos ilang oras na rin sila naghihintay at hindi pa sila nakakaboto sa kanilang priority polling place o sa kanilang presinto. So kanina ring umaga, Bombo Dennis, tinanong natin kung bakit late o hindi maaga nakaboto itong mga senior citizen. Sabi nila ay late din nila nalaman itong ang pagboto, yung early voting hours sa mga miyembro ng vulnerable sectors, Bombo Dennis. So kaninang umaga din, kung mapapansin natin, yung pagdating dito ni dating Manila Mayor Isko Moreno ay kung gaano karami yung mga botante dito, mas marami yung mga botante kaninang umaga dito sa Manuel L. Quezon Elementary School, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo JC. Yan muna ang update dito sa Tondo, Maynila para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. Ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa bahagi po ng pagboto ng ilan sa mga tumatakbo sa lokal at maging mga national positions, dako din tayo dyan sa iba pang parte ng lungsod ng Maynila. Dahil nakaboto na rin pala itong mga katunggali, itong si Mayor o dating Mayor Isko Moreno and ito namang si Mayor Lacuna at ganun din, yung iba pa nilang katunggali ay nakapag-cast na ng kanilang boto. And of course, i-check din natin mamaya ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Nilibot ng ating news team ang iba't ibang lugar dyan sa lungsod ng Maynila at iba pang lugar dito sa Southern Metro Manila. Kunin natin ang linya ni Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, naitala ang ilang insidente ng technical failure ng automated counting machine dito sa Legarda Elementary School sa may Sampaloc, lungsod ng Maynila, kung saan nagkaroon ng bahagyang pagkakantala sa pagboto ng ilang individual dahil sa insidente. Bombo Dennis, ayon sa ating pagtatanong sa ilang mga nakapila, anilay higit 1 oras ang kanilang hinintay makatapos lamang sa proseso ng pagboto. Anilay, nai-stack ang ilang inilalabas na voting receipts mula sa automated counting machine, particular sa isang presinto dito sa eskwelahan ng Legarda Elementary School. Reklamo nila na hindi agarang iayos ito, ngunit nang dumating naman ang ilang DESO technicians ay ito'y kanilang sinolusyonan. Ang Legarda Elementary School ay mayroong 35 clustered precincts na siyang pagbobotohan ng 20,000 katao o botante na inaasahan namang magtutungo dito ngayong araw. Ibinahagi naman, Bombo Dennis, na isa sa mga nakatalagang Department of Education Supervisor Official na si John Lindain na bagamat may mga insidente ng paper jamming, agara namang itong
pinupuntahan. Kaugnay yan, pakinggan natin si John Lindain, DESO official ng naturang eskwelahan. May mga incidents ng paper jamming pero we are thankful about dun sa mga DESOTech natin dito sa school. We have around 8 DESOTechs para dun sa 35 clustered precincts. And kapag may problema yung mga electoral boards natin, yung EBs, nire-respondihan kaagad. Around 23,000 voters today. We have 35 clustered precincts and also we are catering 27 barangays. Bobo Dennis, samantala, ibinahagi pa ng naturang DESO officer na ang matagumpay namang nilang naisagawa ang early voting para sa mga seniors, may kapansanan at buntis. Ani ay tuloy-tuloy ito ang kanilang pagmamonitor rito, lalo pat kinakailangan maisiste ang mga hirap ng umakyat sa kanilang mga presinto. Kaugnay niyan, muli natin pakinggan ang tinig ni John Lindain, DESO official ng Legarda Elementary School. Umaga, natapos ng 7 o'clock ng umaga for the early voting. Ang priority natin doon ay yung mga senior citizens and PWDs. Naging smooth naman yung transaction natin. We have 35 clustered precincts and all 35 clustered precincts ay nakapag-report ng early voting. Umaga, na-designate nila yung pregnant, na-designate nila yung mga senior citizens and also yung PWDs natin. Ating pag-atabay dito ay meron tayong nasaksihan mismo na isang botante na kung saan habang nakapila ay medyo ay nahihilo ito at ngunit ganoon pa man ay nirespondahan naman kagad dito ng mga volunteers ng PPCRB or ng Parish Pastoral for Responsible Voting upang bigyan siya ng paunang lunas. Nagdag din dyan, Bombo Dennis, kaninang umaga ay dumating dito ang dalawang mayoral candidate ng Maynila na sina Mayor Hani Lacuna at si Sam Bersosa. Bombo Dennis. Ito naman, Bombo Grant, yung buhos ng mga tao. Sapagkat yung iba ay usually kung kailan mag-aalas 3 ng hapon ay saka bumubuhos yung mga tao. Yun nga lang, sabi ng Commission on Elections, kung nasa area na, payagan na rin ang makaboto. Ngayon, extended naman hanggang gabi. Kaya lang, may mga kababayan tayo, ganun pa rin ang gusto nila ay last minute saka sila hahabol. Iba't iba naman yung kanilang konsiderasyon. Kaya lang, sa tagal ba naman ng panahon na pinapanawagan yung pagboto, talagang last minute talaga nila gustong gawin yung kanilang paglahok dito sa botohan. Kumusta naman yung turnout ng mga tao? Sana ay marami-rami na nakaboto, Bombo Grant. Bombo Dennis, yan ang patuloy nating inaalam sapagkat ang ating namomonitor dito ay yung patuloy na pagbuhos ng mga tao dito sa Legarda Elementary School. No? Bombo Dennis, simula nung pumunta tayo dito, simula nung nagantabay tayo, simula dito kaninang umaga, ay patuloy yung pagdami, patuloy yung pagpunta ng mga tao. Bagamat hindi siya yung biglaang dagsang, ngunit ito yung sinasabi natin na patuloy na bilang nadadaragdagan ng mga tao upang bumoto. Kanina ating inikot mismo yung buong eskwelahan at nakita natin mahahaba minsan yung pila sa mga waiting area ng kada presinto at minsan nga ito kanina nga din na sinabi natin nabanggit na sa mismong presinto may presinto na nagkaroon ng jamming o pagka-stock ng resibo ng kanilang inilalabas ng ECM kung saan dito Bombo Dennis may mga pila din mismo sa loob ng mga presinto. Bombo Dennis. So, yung mga kababayan natin, talagang dapat samantalahin itong mas maaga na pagkakataon para makapag-boto. Kaya lang napakainit ng panahon, Bombo Grant. So far, gano'n naman karami yung mga nabigyan ng paunang lunas ng ating mga responders at gaano karami yung ating mga nagbibigay ng lunas sa mga ganitong pagkakataon, Bombo Grant. Bombo Dennis, patungkol sa dami ng mga nabibigay ng lunas, patuloy nating inaalam yung eksaktong bilang. Ngunit Bombo Dennis, kung ating pagmamasdan ay sa bawat sulok o bawat bahagi parte ng eskwelahan, mayroon doon mga volunteers, mayroon doon mga tauhan ng ating mga otoridad mula sa Bureau of Fire Protection upang bigyan ng paunang lunas. At yan mismo yung nasaksihan natin kanina, no? Kasi nga kanina na mayroong isang nahihilong individual at mismo lang muntik na mahimatay
ngunit nang maiulat kagad sa mga volunteers ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting at ng mismo ng otoridad sa Bureau of Fire Protection ay agad naman nila itong pinuntahan at binigyan ng lunas. Bombo Dennis. Sige, maraming salamat from your end, Bombo Grant. Mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, Bast Radio. Bombo! Oras natin 16 na minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. At tuloy-tuloy ho tayo mga kabombo dito sa ating balitaan kaugnay ng nagaganap na 2025 national and local elections. Ibig sabihin, hindi lamang ho ito sa local level. Ang halalan po na ito ay kinakailangan makapag-boto tayo para sa 12 senador at yung party list organization na ating susuportahan. And syempre, yung ating mga sinusuportahang kandidato sa local level. In terms of voting para sa mga city, kagaya ho dito sa Metro Manila, iba yung klase ng balota na gagamitin dito. Iba rin naman doon sa probinsya. Wag ho natin mapagkamalian sapagkat sa mga lalawigan, siyempre kailangan nilang bumoto ng kandidato sa pagkagobernador, vice-gobernador at yung mga board members. Wala niyan dito sa Metro Manila. Ang meron dito ay yung national positions na senador at party list and then yung mayor na agad at yung district congressman and yung mga para sa mga konsihal, no? Konsihal ng syudad at konsihal ng bayan ang atin hong iboboto. Kasi ang tinutukoy ho kasi natin dito sa Metro Manila, meron tayong 16 na lungsod. Meron naman tayong isang bayan. So ang nag-iisa lamang ho na bayan dito sa Metro Manila ay ang bayan ng Pateros, ano? So ang treatment diyan ay kapareho din dito sa mga syudad ng Metro Manila. Ibig sabihin, wala silang ihahalal na gobernador, no? At ang ihahalal nila ay para sa local level, yung kongresista nila, yung kanilang sakop po yan, ano? Tagig Pateros, yung nakakasaklaw ho dyan. And yung mga pipili para sa alkalde, vice-alkalde at mga konsihal. Yun, diretso na agad, mga kabombo. Unlike sa mga lalawigan, kailangan ho nilang umili ng kanilang gobernador, vice-gobernador at ng mga board members para ho sa kanilang pagboto ngayong araw na ito ng halalan. Standby dyan ang Bombo Radio Davao at ganun din ang Bombo Radio Naga and Bombo Radio Bacolod sa inyong mga live reports kaugnay dyan sa malalaking kaganapan sa mga areas na inyo pong nasasaklaw, mga kabombo at mga Kastar Nation. Unahin ko lang muna itong pinag-uusapan ho kasi, yung tungkol doon sa mga aberya, maliit man o malaki, ito ho ay posibleng makaapekto sa takbo ng eleksyon. Kaya naman, minarapat natin sa pagkakataong ito na makausap yung nakatalaga dyan ho sa Vinson, sa lalawigan ng Camarines Norte. Meron daw mangilan-ngilan na mga aberyang naitala. So, kumustahin natin mula ho sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang atin hong makakapanayam sa pagkakataong ito, si Ginoong Chris Ilan Balon ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting dyan sa probinsya ng Camarines Norte, partikular na sa bayan ng Vinsons. Diyos marahay na pagkaunto. Ginoong Chris, welcome sa Bombo Radio Philippines. Kumusta ho kayo? Magandang tanghali po. Okay. Nais po namin makibalita dyan sa mga kaganapan sa probinsya ng Camarines Norte, particular ho dyan sa inyong area, sa bayan ng Vinsons. Ginoong Balon. Simula po kaninang magang alas 5 ay dumagsana po yung mga botante, lalong-lalo po yung mga senior. Nagkaroon po ng problema ang machine noong nagsimula na po yung mga regular na botante. Halos lahat po ng eskwelahan ay nagkaroon po ng problema sa machine. When you say nagka-problema sa machine, gaano ho kalala ang naturang pangyayari at ito ho ba ay nabigyan din ng solusyon kalaunan o hanggang ngayon pending pa rin yung pagboto ng ilan sa ating mga botante?
Kanina po, mga 8 to 10 ng umaga, malala po ang problema. Paulit-ulit po nililinis ng technician yung machine para mabasa yung balota. Pero ngayon po, okay naman na po. Wala pa po uling problema sa machine. Kung sinasabi ho na halos lahat ng eskwelahan ay may mga ganong kaso ng aberya, sa kabuuan ho, yung totality ng bilang, meron na ho ba tayong report hinggil doon sa kabuuan bilang ng mga nagloko na makina at yung naayos o kung meron man na hindi naayos, ay nasa ilan ho kayang figure nito, Ginoong Balon? Wala pa pong official report, pero yung mga machine naman po ay naayos pa naman po. Wala pa naman pong machine na kailangan ng palitan. Okay, so maliban ho dito sa mga nagkaroon ng aberya na mga makina, meron ho bang mga major incidents din po na naitala ho dyan sa inyong monitoring sa Paris Pastoral Council for Responsible Boating? Wala naman pong major na incident. Meron lamang po yung mangilan-ngilan na mga senior na nagmamadali pong makaboto at halos pagalitan na po nila yung ating mga volunteers. Lalo na po yung nasa voters assistance desk. Yun lang naman po. Pakiusap naman natin doon sa mga botante. Voluntaryo na nga yung mga tao. Huwag naman ho natin pagalitan. Siguro pwede natin pakiusapan, pero doon sa mga botante na may kailangan, doon ho sa mga volunteers, may papayo natin na daanin sa mahinahong pakikipag-usap. Ginoong Balon. So far, kumusta naman ho yung pakikipag-ugnayan po ninyo sa mga opisyal at tauhan ng Commission of Elections para dito sa pagresolba dito sa mga naitala na problema and yung mga iba pang impormasyon na kumbaga naipagbabahagi na natin. Palitan lang ng impormasyon dyan ho sa ating pagganap ng ating trabaho. Okay, Ginoong Balon? Mabilis naman po yung pag-response sila dun sa problema kasi nandun naman po yung technician nila sa polling place. Maliban po doon, may mga ilan po na botante na may mga dalang pamaypay na may nakalagay ng mukha ng kandidato. Nasita po natin yung mga individual na yun, bawal po yun. Maraming salamat, Ginoong Chris Balon. At yan ay salamat sa mga update po na pinagkaloob po ninyo sa Bombo Radio Philippines at sa ating mga taga-subaybay ngayong tanghali na ito. Salamat din po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ayan halos lahat daw ng eskwelahan doon sa kanilang lugar, may mga aberya yung ilang makina. Ibig sabihin, kung itong school na to may dalawa, may isang school, isa, pero halos lahat ho ng mga eskwelahan doon sa nasasaklaw nila na kanilang minomonitor, may mga problema yung mga makina. Ang kagandaan na lamang ho ay naresolba agad yung mga problema doon sa naturang mga makina agad-agad. Pagkatapos na i-check ho ito ng mga technician ay natuloy na rin naman yung pagboto ng ating mga kababayan. Tuloy tayo sa iba pang mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kuha pa tayo mamaya ng iba pang mga update mula sa ating news team. I-check natin yung linya kung sino-sino yung mga nasa linya maya-maya lamang mga kabombo at mga ka-Star Nation. Okay, tunguhin natin ang lungsod ng Quezon at maging dyan sa Palasyo Malacanang, iba pang parte ng atin hong mga tinututukan lugar. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pabalik na raw dyan sa Palasyo Malacanang matapos na bumoto doon sa Ilocos Norte. Ang hanay naman ng militar sa Mindanao naka-alerto at maging yung Navy warship ay dineploy. Alamin natin ang update mula kay Bombo Annalise Soberano.
Bombo Dennis, balik na ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos bumoto kaninang alas 7 ng umaga sa kanyang presinto sa Don Mariano Marcos Elementary School sa Batac, Ilocos Norte. Ayon sa Malacanang, dito na sa Maynila, imomonitor ni Pangulong Marcos ang proseso at resulta ng halalan. Una nang hinimok ng Pangulo ang publiko na makiisa sa halalan at gamitin ang karapatan sa pagboto. Umapela din ito sa mga kandidato, pro-administration man o katunggali na makiisa para maging maayos, mapayapa ang halalan sa buong bansa. Umuwi ng Ilocos Norte si Pangulong Marcos para bumoto ngayong araw. Sa Malacanang siya mananatili para sa gagawin niyang monitoring. Hinikayat ng Pangulo ang mga nasa halos 70 million registered voters na iboto ang mga kandidato na may kakayahan at malasakit. Samantala, Bombo Dennis, sa monitoring ng Bombo Radio Philippines, dineploy ng militar sa Western Mindanao ang kanilang mga Philippine Navy warship sa probinsya ng Basilan at Sulu upang masiguro na magiging maayos at credible ang 2025 midterm election sa nasabing mga probinsya. Ang mga nasabing warship ay nasa ilalim ng operational control ng Joint Task Force Orion. Ito ay ang BRP General Mariano Alvarez, BRP Juan Magluyon at Boat Attack 485 na may mga sakay na Navy SEALs. Mahalaga ang papel ng mga ito sa pagbibigay ng maritime security hanggang sa matapos ang electoral process. Ayon kay 11th Infantry Division spokesperson Captain Genesis Dizon, ang nasabing coordinated maritime operation ay pagpapakita sa commitment ng Armed Forces of the Philippines sa COMELEC para maging maayos, mapayapa at credible ang halalan sa buong archipelago. Sinabi pa ni Dizon na bukod sa pagbibigay seguridad, mahalaga din ang papel ng mga barko sa pagbibigay ng logistical support sa COMELEC, lalo na doon sa mga itinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas sa ilalim ng operational control ng Joint Task Force Orion. Binigyang diin ng militar na kaisa sila sa hangaring maging mapayapa ang halalan sa buong bansa. Sa kabilang dako, tiniyak naman ng Western Mindanao Command na under control ang sitwasyon sa probinsya ng Basilan kasunod ng insidenteng pamamaril na ikinasawi ng 4 na individual. Ayon kay Westmincom spokesperson Colonel J.J. Habines, ongoing na ang hot pursuit operation laban sa mga sospek sa pamamaril sa Barangay Langil, Muhammad Adjul sa Basilan kung saan 4 nga ang nasawi. Kasunod ng insidente ng pamamaril, nananawagan ang liderato ng Western Mindanao Command sa mga residente sa Basilan na maging mahinahon dahil under control ng militar ang sitwasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Western Mindanao Command spokesperson Colonel J.J. Habines. Nagkaroon po ng insidente ng pamamaril sa Barangay Langil, Haji Muhammad Adjul na nagresulta sa pagkamatay ng 4 nating kababayan. Dahil po dito ang 101st Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Alvin Luzon ay nagsagawa ng clearing at pursuit operations upang tugisin ang mga responsable sa nasabing insidente. Kahapon po ng hapon ay humupa na ang tensyon sa lugar at naibalik na sa normal ang sitwasyon sa Barangay Langil. Nagdagdag na din ng pwersa ang 101st Brigade, hindi lamang sa Barangay Langil kundi sa buong munisipyo ng Haji Adjul upang maiwasan na maulit ang ganitong pangyayari. Ngayong umaga ay magbubukas po ang mga presinto at tuloy po ang eleksyon sa barangay. Si Western Mindanao Command spokesperson Colonel J.J. Havines. Samantala, Bombo Dennis, dito naman sa area ko sa may Kamuning Elementary School, patuloy ang pagbuhos ng mga registered voters dito nga sa Kamuning Elementary School. Wala na tayong nakitang mga senior citizen dahil kanina bandang mga alas 8 hanggang alas 9, may mga senior citizens pa rin ang bumuboto. Pero sa ngayon, Bombo Dennis, puro mga regular na mga registered voters ang nagtutungo dito sa may Kamuning Elementary School. So far, wala namang mga untoward incidents na naitala. Medyo yung glitches nga lang, no? Yung pagka nagkaroon ng problema, yung makina na kung saan nga ayaw tanggapin yung balota. Pero naibalik naman ito kaagad at hindi naman nag-cause ng mahabang panahon na glitches sa Bombo Dennis. So sa ngayon, tuloy-tuloy ang botohan
dito sa Kamuning Elementary School. Live mula dito sa Quezon City para sa The Vote 2025, the coverage ng Bombo Radio Philippines, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng update mula dyan sa bahagi po ng Negros Island sapagkat nga may naiulat kanina na 2 ang naitalang nasawi at marami pa ang nasugatan sa pamamaril. Kumustahin natin ang mga update at yung sitwasyon na rin, yung turnout ng mga botante. May pag-uulat live ang Bombo Radio Bacolod. Yes, Bombo Dennis, live tayo ngayon dito sa area ng Shooting Center ng umaga dito sa may barangay Mambulak, lungsod ng Silay, Negros Oriental, na 2 ang kumpirmadong napatay at 7 ang sugatan sa ngayon, Bombo Dennis. No? Itong suspect, patuloy pa ang manhunt operation ng mga kapulisan dito sa lungsod ng Silay. Itong suspect na kilala na si punong barangay Cookie Benedicto ng barangay Lantad, lungsod ng Silay. Siya ang ituturo ng mga suspect, ng mga witnesses, na namaril dito mga biktima na 2 ang patay at 7 ang sugatan. So mga sugatan sa ngayon, identify na natin mga polis na kilala na sanday itong isa sa mga namatay o nakilala na si Ronnie Tidad, no? 45 years old, ng Zone 7 Purok, Ipil-Ipil, Barangay Mambulak, lungsod ng Silay, at itong si Jenry Gitse, 52 years old. No? Ang the rest, na 7 ay patuloy pa ngayon na Dennis na ginagamot sa ospital dito sa lungsod ng Silay. Ang isa itransfer sa isang pribadong ospital sa lungsod ng Bacolod dahil sa malubang sugat na natagap nitong biktima. Sa ngayon, dito pa rin ang mga pulis sa area kasi ating itis na informasyon dito na nag-apply na ng search warrant ang pulis upang mapasok itong bahay kung saan dito nangyari ang pamaril sa labas ng bahay. No? At may mga pinaniniwalaan na may mga suspect na pamamaril na nandoon pa sa loob ng bahay nagtatago. Kasi hindi pa pasok-pasok bumudenis ng mga otoridad ang bahay kasi nakasira yung main gate. No? At isa itong private property at kailangan ng search warrant ng ating mga pulis para mapasok ang naturang bahay bumudenis. So hanggang sa ngayon dito nakaina yung team ng NBI, Negros Bacolod Field Office, ang team ng Criminal Investigation and Detection Group, no, ng Negros Oriental na dito na rin upang magsagawa ng kakulang investigasyon itong pangyaring pamamaril kaninang umaga. Bombo Dennis. So hindi ito iniwan hanggang sa ngayon ng ating mga pulis itong area. Nakakordon pa rin, dito pa rin ang police line. Hindi pa tinagal nating mga pulis at dito pa rin nakastandby yung SWAT team ng Silay PNP. May grupo dito rin ng Philippine Army at sasabi ko na may mga NBI agent at saka si ACIDG na pumunta dito, no, upang magsagawa ng investigasyon. Kasi maraming bahay dito, Bombo Dennis, no? Siguro baka makakuha ng mga CCTV footages ang ating mga otoridad na manging batayan ng kanilang patuloy na investigasyon sa naganap na pangyayari kanilang umaga pamamaril dito po sa may barangay Mambulak, lungsod ng Silay, lalawigan ng Negros Occidental, Bombo Dennis. So kayo, lahat na ba accounted itong mga suspect o itong involved dito sa pangyayari o may at large pa at this point in time? Actually, ang itinuturo talagang gunman na itong si punong barangay Cookie Benedicto at large. At large kasi kanina ayon sa mga witnesses matapos itong pamamaril, itong suspect ay sumakay ulit sa van at umalis. Umalis, no? So almost mga alas 7 kanina umaga nangyari ang insidente, almost 12:30 na lang yung tanghali.
wala pang informasyon kung saan pumunta o nagtatago ngayon itong itinuturong suspect na punong barangay ng Barangay Lanta dito po sa lungsod ng Silay, Bongo Dennis. So far, anong kumpas ng regional office ng Philippine National Police para sa ganitong insidente? Hindi ba magpapatupad ng lockdown o kaya naman ay iba pang measure yung ating mga otoridad para sa paghahanap dito sa pangunahin na pinaghihinalaan dyan, Bombo Dennis? So para Bombo Dennis, walang ganong order, no, lockdown o anumang measures na pinapatupad ngayon dito sa lungsod ng Silay. Kasi makita natin patuloy pa rin ang proseso, ang pagbuto ng ating mga kapatid dito sa lungsod ng Silay. No? Walang hindi naka-apekto sa ngayong araw na halalan ay itong pangyayari dito. No? Pero of course, mayroong ng team, no, na nagmamanhunt sa suspect na hindi patukoy kung saan ngayon nagtatago. Maaring nakalabas na dito sa lungsod or maaring nandito pa rin sa ilang karapit na bayan o lungsod dito sa lungsod ng Silay, Bombo Dennis. Maraming salamat at siguro maya-maya may mga update pa dyan. Balitaan nyo na lang kami mula dito sa Metro Manila at sa ating mga sister stations na rin, Bombo Dennis. Yes, mula dito sa lalawigan ng Negros Oriental, ito po si Bombo Dennis Rubica para sa The Boat 2035 coverage ng Bombo Radio at SAR FM. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang live na pag-uulat ng atin hong kasamahan mula ho dyan sa bahagi ng Negros Island, from Bombo Radio Bacolod, si Bombo Dennis Rubica. Tuloy tayo sa ating mga balita. Yung pagpapatupad ng warrantless arrest, suportado raw ito ng pambansang pulisya at yung iba pang mga paghihigpit kaugnay ho nitong mga proseso sa eleksyon. Alamin natin ang update mula kay Bombo Bea Pinisa. Suportado ng Philippine National Police ang umiiral ngayon na warrantless arrest na siyang nauna ng pinayagan ng Commission on Elections sa ilalim ng COMELEC Resolution number 11104. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, hindi umano totoo na nagkaroon o naglabas ng memorandum ang Director ng Legal Service ng kanilang hanay na siyang tumataluwas umano sa mismong pag-uutos na ito ng COMELEC. Anyo, inilabas sa kahit anong memorandum ang legal service ng kanilang hanay at sa katunayan nga ay suportado nila ang adhikain na ito ng COMELEC lalo na kung ang mga huhulihin ay talagang may nilabag at pasok sa requirements of procedures ng kanilang hanay. Anya, dapat ang mga pag-aresto din ay committed, actually committing o about to commit para wala ang mga maling gagawin o krimen para maaresto ang mga individual. Kaugnay yan, pakinggan natin ng mga bahagi ng pahayag ni Colonel Randolph Tuanyo. Tukol po sa usapin ng warrantless arrest na di umano nagpalabas po ang legal service ng PNP. Nais po natin sabihin na ang dinidinay po ng ating po director ng legal service na hindi natin po kinokontra yung siya po ng ating COMELEC na ipatupad ang warrantless arrest. Ang meme po ay nilabas po ng director ng legal service yung nagsasabi po na sinusuportahan natin ang warrantless arrest provided na yung po mga natin sa rules of procedure na halimbawa po ang warrantless arrest ay dapat ipatupad kung ito has committed, actually committing or about to commit po. Meaning po, hindi po kinakontra ng legal service po. Yung panawagan po ng COMELEC Garcia ni Chairman po. Meaning po, pinatutupad po ng PNP yung warrantless arrest kung may violations naman po sa election day. Samantala, nagbigay naman na ng mga kasalukuyang updates ang Philippine National Police tungkol sa mga naitalang insidente nitong umaga bago mag-umpisa ang halalan. Sa ulat ng Police Regional Office 9, mayroong isang biktima sa isang shooting incident sa Zamboanga sa rehiyon na ito at natamaan sa ulo habang ang isa namang biktima ay hindi naman nasaktan. Sa ngayon, ayon sa PRO 9, kasalukuyan ng tinitignan ng kanilang mga ground personnel ang pinangyarihan kung saan na-recover ang higit sa 19 na empty shells ng 5.56mm ammunition at 7.45mm na mga bala sa pinangyarihan ng krimen. Sa bahagi naman ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region, hindi rin kumpirmado at wala pang opisyal na report na mayroong mga guro na nagsisilbing electoral board na umatras ngayong eleksyon. Kaugnay yan, pakinggan pa natin ang mga bahagi ng pahayag ng Police Regional Office 9.
meron tayong isang biktima na natamaan po. Nagkaroon ng injury sa kanyang ulo, whereas yung isa namang biktima rin po natin na ay unharmed naman po. So as of this time po, mga elements natin sa ground together with the SOLPO are conducting investigation sa place of incident. Ang ating mga counterparts rin po, kasama po ng ating personnel, are conducting patrol for the hot pursuit po dun sa ibang involved dun sa insidente na yun po. Samantala naman, Bombo Dennis, patuloy nang biniberipika ang iba pang mga naitalang insidente. At hindi muna kinukumpirma ng Philippine National Police na ang mga ito ay election-related incidents ngayong eleksyon. Sa ngayon, tiniyak naman ni Colonel Tuanyo na generally peaceful ang mga nagpapatuloy ng halalan ngayon sa buong bansa at tiniyak na hindi ito makakaapekto sa mismong resulta, seguridad ng eleksyon sa kabila ng mga naturang insidente. Pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Colonel Randolph Tuanyo. Thank you. So ang ating pong initial assessment po para sa insidente, maliban po doon sa mga insidente na nangyari sa BARM, sa Region 9 at sa Cordillera, masasabi po natin na generally peaceful at kayo po ay bibigyan natin ng mga Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita at impormasyon. Kaugnay nitong halalan. Sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin mga kabombo yung ating proseso ng eleksyon. Kaya yung mga hahabol pa, ay nako, mahaba pa ang oras hanggang mamayang alas 7 pa naman ng gabi. Yun nga lang, huwag na nating hintayin umabot pa ng last minute bago tayo tutungo doon sa mga polling areas dahil, mahirap na kung magsisiksikan at check natin yung iba pang mga reporters natin maya-maya lamang mga kabombo at mga ka-Star Nation. Okay? So, yan yung mga tagubilin ng Commission on Elections para doon sa ating mga botante. Okay, kunin natin ang linya dyan sa Bicol Region ng Bombo Radio Naga dahil nagkaroon ng ilang aberya na naitala. At ano kaya yung naging handling naman dito ng mga opisyal ng Commission on Elections at nung kanilang mga technical personnel. May pagbabalita live si Bombo Marga Matos. Naitala ang ilang aberya pagsisimula ng Okay. Bombo Marga, sige at palagpasin lamang natin yung mobile patrol dyan ng siguro yan ay sasakyan ng pulisya o kaya naman ay ambulansya na ating mapalagpas lamang sapagkat may emergency yung bihikulo ay mapalagpas lang ho natin ng konti. Okay, mga kabombo, pinag-uusapan ho natin dito yung mga bahagya lang naman na aberya at ilang mga insidente. Naayos naman yung karamihan pero syempre kailangan ho nating i-collate yung data kung ilan yung mga makina na nagkaroon ng bahagyang problema o kung ano man. Yung iba, baka major problem pang nangyari. Mustahin po natin, nagbabalik ang Bombo Radio Naga. Bombo Dennis, naitala ang aberya o ilang mga aberya dito sa lalawigan ng Camarines Sur dito sa pagsisimula nitong 2025 local and national elections. Kaugnay nito, may mga polling precincts na hindi pa agad nakapagsimula gaya na lamang sa bayan ng Sili. Ang mga botante may mga botante na wala sa listahan at mga balota na hindi tinatanggap ng automated counting machines sa bayan din ng San Jose, Camarines Sur. Ang mga nasabing insidente ay kaagad naman na naresolbahan kung kaya hindi naman lumala pa ang sitwasyon. Sa kabila nito, naging maayos naman ang pagsisimula ng 2025 national and local elections sa lalawigan ng Camsur at lungsod ng Naga. Kaugnay nito, Bombo Dennis, marami ang pumila o nag-avail ng mga senior citizens, pregnant women, PWDs para sa early voting hours na nagsimula pasado alas 5 ng umaga at nagtapos pasado alas 7 ng umaga. Mahigpit naman ang pagbabantay ng Camarines o CSPPO sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga voting centers at itinuturing na mainit ang politika sa nasa 35 munisipalidad at 2 lungsod sa nasabing probinsya. Tiyak niyang
Ang lahat ng mga kagamitan ay nasa maayos na kondisyon at ang mga personnel ay handa sa anumang sitwasyon na maaaring mangyari ngayong araw. Matatandaan, may mga area na or lugar na o dito sa lalawigan ng Camarines Sur na naitala ang mataas na tensyon sa politika sa nakalipas na araw kung kaya mahigpit ang pagbabantay ng mga kapulisan. Maliban pa dito, mahigpit rin ang pagbabantay upang maiwasan ang vote buying or vote selling sa lalawigan, lalo pat mayroon ring naitala rito na ibang mga lugar sa lalawigan ng Camarines. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang monitoring ng himpilan ng buong lalawigan ng PNP upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Bombo Dennis? Okay, Bombo Marga, kumusta naman yung turnout ng mga kababayan natin? Nitong umaga, malaking volume na ba ng mga botante yung nag-participate? O ngayong hapon pa lang nagsisimulan dumami? Anong inyong obserbasyon? Sa siyudad ng Naga, Bombo Dennis, umaga pa lamang ay talagang marami ng mga botante ang boto. Nasa pila, kabila ng matinding init ng panahon, umaga pa lamang talagang nagdagsa na ang mga tao sa mga schools dito sa Naga City. And ating nakita, ating abutan kaninang umaga ang kilalang kandidato sa pagka-congressman at si Congressman Nonoy Magsoto na maaga pa lamang ay dumagsa at bumisita na sa polling precinct dito sa Abfredi Elementary School. And ganoon din ang gubernatorial candidate na si Sir Ronald Bong Rodriguez. Bandang alas 8 ng umaga, nasa Palestina Elementary School na siya upang maagang makapagboto. Ngunit hindi naman ibig sabihin na isa lang na politiko, isa lang kandidato, nagpila si gubernatorial candidate Ronald Bong Rodriguez upang makapagboto. Hindi siya nagpauna din sa pila. And ganun din ang congressman ng 2nd District ng Camarines Sur na kung saan tumatakbo sa pagka-gobernador ng probinsya ng Camarines na si Congressman El Rey Villafuerte. Sabay-sabay silang bumoto sa Bahay Elementary School sa bayan ng Libmanan kaninang umaga bandang alas 7 dito sa Libmanan na Bombo Dennis. So, kasama niya dyan si Governor Luigi Villafuerte and ganun din ang kanyang girlfriend na si Yasi Preti. Okay. Bombo Dennis? Bombo Marga, pa-double check din nung impormasyon na mayroon daw nagrereklamo dahil sa pre-shaded ballots dyan sa may area ng Calabanga, dyan pa rin sa probinsya ng Camarines Sur. At kung may hawak na kayong impormasyon so far, ay check natin din sa Commission on Elections yung kanilang tugon. So far, nakarating na ba ito dyan sa impormasyon ng Command Center, Bombo Marga? As of now, Bombo Dennis, patuloy pa iniimbestigahan ng COMELEC yung pre-shaded ballots. Dito ngayon sa bayan ng Patabanga, siyempre hindi yan papayagan, lalong-lalo na ng COMELEC. So wala pa tayong konkretong informasyon regarding dyan, Bombo Dennis, at patuloy pa rin iniimbestigahan ang nasabing. Maraming salamat, Bombo Marga, from your end. Mula dito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Marga Matos nag-uulat para sa The Vote 2025 special coverage ng Bombo Radio Philippines and Star FM para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Sa mga oras na ito, dakuha na natin ang Command Center ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting dyan sa lungsod ng Maynila. Kung may mga hakbang na ginagawa para sa monitoring dahil mamaya ay crucial time na ho ito para sa pagpasok ng mga data. Kumustahin natin ang linya ni Bombo Jaira Hangayo. Bombo Dennis, inireklamo ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting na hindi pinapayagang makapasok ang kanilang mga volunteers sa mga polling centers sa buong bayan ng San Jose sa Dinagat Island
Salip, ang pinahihintulutang makapasok ay ang mga watchers lamang ng mga kandidato, isang malinaw na paglabag sa general instructions ng Commission on Elections na nagsasaad na dapat payagang makalapit sa vote counting machine ang mga PPCRV poll watchers upang masusing mabantayan ang proseso. Ayon sa PPCRV, 6 na reklamo na ang kanilang natanggap kung saan hindi umano tumutugma ang Voter Verifiable Paper Audit Trail o itong VVPAT o resibo sa mga aktual na pinili ng botante. Isa sa mga ulat ay nagsasabing 9 lamang na senador ang binoto ng isang botante, ngunit 12 ang lumabas sa kanyang resibo. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PPCRV Trustee and Spokesperson Ana de Villazingson. Ma-verify ito kasi hindi namin nakita ang balota. Maaring, kasi ngayon ang sensitivity ho ng machine is down to 15%. If may konting, ibig sabihin ang threshold ng makina is 15% of the oval. Kung may maliit na tuldok na nandoon, maaring mabasa siya ng machine. So, hindi namin alam kung talagang kung may markang iba or hindi. So, malalaman na lang natin ito, I guess, sa RMA mamaya. Pag may random manual audit, titignan natin yung integridad ng machine. Kasi marami rin mga reports na nakuha na ganito. May isang galit na galit pa, isang mayor raw sa Magallanes, isang party list at isang mayor ang kanyang binoto, pero ibang lumabas. So hindi namin alam tungkol sa markings. Yung isa overvote ang lumabas. Sinabi ni spokesperson Singson na mahirap i-verify ang mga reklamo kung walang access ang volunteers sa mismong pagbibilang ng balota, lalo't umaasa lamang sila sa mga tawag at mensahe mula sa mga botante. Dagdag pa niya, marami rin tumatawag sa kanilang hotline na hindi makita ang kanilang pangalan sa listahan, gaya ng isang first-time voter na minor de edad. Samantala sa Antipolo naman, iniulat ang paulit-ulit na technical failure sa isang vote counting machine sa Dalig National High School. 2 beses na sinubukang ayusin ang makina, ngunit patuloy ang pagkakaroon ng error, kaya nagdesisyon ang Board of Election Inspectors na magsagawa ng manual voting. Ho yung makina, ang procedure na sinabi sa amin ng COMELEC, kasi maraming tumatawag dito, so chinek namin sa COMELEC. Ang sabi ng COMELEC ay i-report ninyo sa DESO, tapos i-report sa NTSC. At sa lahat hong nagkaka-issue sa makina, yun ho ang procedure na sinabi ng COMELEC. Ang sabi rin ng COMELEC, madalas kung linisan nila yung machine, ay naayos naman raw ho. So bago kayo tumawag siguro sa NTSC, meron hong cleaning sheet sa inyong ACM kit. Pwede nyong ipasok sa makina mga 2 times or 3 times. Pag malinisan na siya, it will be. Ang lugar ay nirereklamo ng mga senior citizens sa Abangan, Norte, Marilao, Bulacan na hindi sila pinayagang samahan ng kanilang mga kasama sa pagboto. Ayon kay Singson, malinaw sa election law na pinapayagan ng isang designated companion para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Sa Ususan Elementary School naman, Bobo Dennis, doon sa bahagi ng Taguig, iniulat din ang umano'y data privacy breach matapos umanong ipaskil ang personal na impormasyon sa mga botante sa labas ng presinto. Sa Barangay Pinyahan naman at isa pang lugar, may ulat din ang paulit-ulit na error sa makina at kapag ipinasok itong balota, lumalabas umano sa screen na foreign object, bagay na ikinababahala ng ilang botante na nagtataka kung normal lang bang lumitaw ang ganoong mensahe sa gitna ng pagboto. Error raw yung machine at lumalabas sa machine nakasulat, pag pinapasok ang balota, lumalabas raw foreign object. At nagtataka sila, foreign object ba raw ang balota? Hindi ho foreign object ang balota. Yun ang dapat pumapasok sa makina. So again, please report to your DESO and please call NTSC right away. Isa na naman dito, reported na foreign object. Bago to, in the past elections, hindi na ho namin nakita yan. Pero ang ginawa ho namin na in-escalate na ho namin ito sa COMELEC. Sana mabigyan ka agad ng resolusyon. At kung hindi man, kami magpa-follow up at babalikan namin kayo. Person Ana de Villazingson para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, live mula dito sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting Command Center. Ito si Bombo Jaira Hangayo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kabombo sa ating balitaan dito sa Bombo Network News. At mamaya mga kabombo ay bibigyan natin yung ating mga himpilan para sa kanilang sariling mga coverage maging dito sa Metro Manila. At mag-resume tayo maya-maya lamang
mga kabombo ng atin hong mga balita sa tuloy-tuloy na coverage ng Bombo Radio at Star FM sa iba't ibang dako ng ating bansa. Kuha muna tayo ng update mula dyan sa mga issue ng seguridad sa bahagi po ng Mindanao. May ulat ang Star FM Cotabato. Sugatan ang isang pulis at 2 sibilyan matapos ang naganap na shooting incident sa Rosary Heights 10, Cotabato City kagabi ilang oras bago ang halalan. Sa naging panayam ng Star FM Cotabato kay Cotabato City Police Director Police Colonel Jibin Bungkayaw, kinumpirma nito na insidente ng pamamaril ang naganap sa naturang lugar. Ayon kay Police Bungkayaw, agad na na-intercept ng mga tauhan ng Cotabato City PNP ang halos 50 katao na agad pinadapa at kinapkapan. Napag-alaman na karamihan sa kanila ay hindi residente ng Cotabato City, kundi mula sa mga bayan ng Datopiang at Kabuntalan sa Maguindanao. Batay sa ulat, nagsimula ang insidente sa isang komosyon na agad na nirespondihan ng mga pulis. Sa gitna ng tensyon, umalingaw-ngaw ang hindi bababa sa 5 putok ng baril na nagresulta sa pagkasugat ng isang pulis at 2 sibilyan. Ang layunin sanang pagpapanatili ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ay nauwi sa karahasan matapos tumambad sa mga otoridad ang halos 50 individual na itinuturing na posibleng sangkot sa insidente na kinumpirma ng mga otoridad na supporters ng mga kandidato. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo ng insidente at ang pagkakakilanlan ng mga responsable sa pamamaril. Hindi ito mga residente ng Cotabato City. Kabuntalan pati Datopiang ang area nila. Morolis mga 5 o 5 po, mga ganun. Ang tropa natin nakatayo lang doon sa banda na area na yan. Natamaan ka agad, may natamaan. Ang wounded natin, may sibilyan na 2. Tapos may pulis din. Para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio at Star FM. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ako si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Doon naman sa bahagi ng Bohol, mayroong konsihal ang binaril patay. Alamin natin kung konektado ito sa eleksyon. Ngayong araw ho kasi, araw ng halalan. So lahat halos ng bagay at mga pangyayari na iuugnay sa halalan. Pero ito ay nagpapatuloy na ho ang investigasyon ng mga otoridad. May ulat ang Star FM Cebu. Dead on arrival sa pagamutan ng isang barangay konsihal matapos itong binaril ng kainumang kapitbahay nito. Dakong alas 11:05 kagabi sa Puro 4 Barangay Matinaw, Sierra Bulyones, Bohol. Nakilala ang biktima ang konsihal na si alias Ernesto, 60 anyos, habang ang suspect ay nakilalang si alias David, 63 anyos at parehong residente ng nasabing lugar. Inihayag ni Police Lieutenant Colonel Norman Ruiz, spokesperson ng Bohol Police Provincial Office. Sinabi nito na base sa kanilang inisyal na investigasyon, nag-iinuman ng 2 bago ito nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Agad pang bumunot ng armas ang suspect at binaril ang biktima, dahilan kaya nagtamo ito ng tama sa kanang bahagi ng dibdib na nagresulta sa kanyang pagkasawi. Sa ngayon nasa kustodiya na ng mga otoridad si alias David at nakatakdang sampahan ng kinauukulang kaso. Iginit pa ni Luis na isolated case lamang ito at sa kabila ng nangyaring pamamaril, kanyang binigyang diin na hindi ito makakaapekto sa kabuuang peace and order situation sa Bohol, lalo na sa bayan ng Sierra Bulyones. Puro 4, Barangay Matinaw, Sierra Bulyones, Bohol. Sa report, biktima sa 60 anyos, kidala sa hospital sa Carmen, nadeklara nga dead on arrival. Sa isolated case, base sa investigasyon, ang motibo is a personal grudge. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Amber nagulat para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted radio network in the country. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magwakas sa ating balitaan ngayong tanghali, narito ang Orasio Imperata for the Nation. Heavenly Father,
You led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night, to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para ho sa tanghaling edisyon ng Bombo Network News. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang ating live coverage maya-maya lamang at ihahatid pa rin natin ang mga kaganapan sa ating The Boat 2025 special coverage ng Bombo Radio Philippines. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!